Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihanang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis si Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon, mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko na sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes Santo ng mga tinatawag nating mga mahal na araw. Sabihin nyo nga po, mahal na araw. Kung nasusundan po natin ang kwento ng mga mahal na araw, kahapon ibinigay ni Maria ang pinakamahal na pabango kay Jesus. No? At doon ay humalimuyak sa buong paligid ang bango. No? Dahil siyempre kapag mahal mo, talagang ibubuhos mo lahat-lahat. Kapag mahal mo, ibibigay mo yung pinaka-the best para sa Kanya. Kaya nga sabi ko kahapon, no, nawa ay habang buhay pa ang mga taong sinasabi nating mahal natin, pues ibigay natin yung nararapat o higit pa sa nararapat. Bagamat kahapon, medyo merong isang kontrabida. No, sabi ni Judas, sayang naman yung pabango. Kung ipinagbili pa,
mas marami sanang natulungan. Sabi naman, no, eme-eme lang ni Judas, no, dahil nga si Judas ay kilala na rin na nangungupit sa kanilang pondo at doon ay hindi ko alam, wala naman na nabanggit, pero sinabi lang ay kumukupit siya sa kanilang dahil nga siya ang nag-iingat o may hawak ng kanilang pondo. At ngayon, nagpapatuloy tayo sa ating kwento bago po sumapit, no, sa talagang pinakamatinding mararanasan ni Jesus. Pero sa araw na ito, habang binabasa ko din itong kwento sa ating ebanghelyo mula kay San Juan, no, talagang dama mo yung lungkot na nararamdaman ni Jesus. Pero kung babasahin ko ito, hindi lang lungkot, siguro mayroon din panghihinayang. Dahil nga kinutkop niya ang mga alagad at alam na niya na ipaghuhudas siya, ipagkakanulo siya ni Judas. Alam niya na. Pero mo, di ba, ano ba yung mararamdaman mo na kaibigan mo, kasama mo, tinanggap mo, tapos malalaman mo na ipagkakanulo ka pala. Tapos yung isa na si Pedro na nagsasabing, no, ipinagyayabang pa, hindi kita iiwan, Panginoon, sasama ako sa iyo. Pero yun din, alam na ni Jesus na iiwanan din siya ni Pedro. Di ba ano ba yung damdamin? Ano ba nararamdaman? Kasi, di ba, either alin sa dalawang katauhan, nasaan ba tayo dito? Gaano ba tayo katapat sa nagmamahal sa atin? Gaano ba tayo katapat sa tumatanggap sa atin? At ganoon din naman, gaano din tayo katapat kahit maging sa pagkakataon na iiwan ka ng iyong kaibigan, ng iyong pamilya, o ng iyong, kung sino mang iyong pinagkakatiwalaan. Nasaan ba tayo dito? Kasi marami tayong pwedeng matutunan, no? Kaya nga natin to binabalikan taon-taon, no? Pinagninilayan natin ito, nang sa ganun matuto tayo kung paano dapat makitungo sa ating kapwa. Kung paano makitungo dahil kung sakali na mapunta tayo sa ganitong sitwasyon, ang isang, di ba, kung nagmamature tayo sa ating pananampalataya, hindi na natin uulitin ang pagkakamali na nagawa ng nakalipas. Kasi nga, di ba, alam mo ang pakiramdam ng ipaghudas ka. Alam mo na ang pakiramdam ng iniiwan ka sa ere. So bakit mo gagawin sa iyong kapwa? Kaya minsan talaga rin may paraan din ng Diyos ng pagtuturo na maranasan natin ang mga masasaklap o mapapait na karanasan sa mismong mga nakapaligid sa atin para tayo din ay maturuan kung paano tayo dapat makitungo sa kanila. Na kahit na hindi sila naging tapat, pipiliin mo pa rin maging tapat sa kanila. Mahirap man bilang tao, mahirap man para sa atin, pero kakayanin naman. Kaya nga, mas magtuon tayo kay Kristo. Hindi na sa ibang mga karakter, sa ibang mga tauhan, ituon natin ang ating pong atensyon kay Kristo. Nang sa ganun, mas maging matatag tayo. Okay lang naman kung gusto mong malungkot, kung gusto mong magaling, kung gusto mong madisappoint, okay lang yan. Pero wag kang magpapakain dyan, naaabot tayo sa tinatawag nating depression, na hindi tayo makamove on. Kaya nga dito, po pwedeng, di ba, kung ikaw yung nasa katayuan, pwede ka na sigurong umalis na lang, pero nanatili si Jesus. At itutuloy niya ito. Kaya nawa, sundan natin ang mga susunod pang kaganapan sa mga susunod na araw.
hanggang sa matapos natin o matapos ni Jesus at masaksihan natin kung paano siya magtatagumpay mula rito. Amen.